Ito yung Aplaya Village, Calatagan, Batangas. First time kong nakarating dito. Kung makikita nyo, kabundukan ito pero napakalawak. Sinubukang puntahan ng boss ko dahil mayroon siyang pwesto or lote dito. Pero wala pang, kumbaga lupa pa lang siya. Ang problema, nabigo siya dahil hindi niya matatandaan kung ang street. Kaya kami, ito, nag-ikot kami. Habang kami nag-ikot-ikot, nag-video na rin ako. Pero tingnan niya guys, ang mga green na dahon, natutuyo na. Dahil sa kakulangan ng tubig ulan. Kawawa naman yung mga tanim, halos 1 oras o 2 oras kami nag-iikot dito sa kainit talaga. Wala pang gaanong bahay, parang hindi pa siya na-develop. Parang nakakatakot tingnan kasi pa siya, yung kabundukan talaga siya. Mayroon mang bahay, ayun kung makikita nyo, mayroon ng nakatayong mga bahay pero mostly tawag ko, for sale from the owner. Kumbaga ginawa nila ng bahay at ibibenta. Parang kasi malayo ko sa bayan ayun, may makikita ka ng dagat pero malayo, medyo malayo siya, as in bundok. Kaya parang hindi mo maintindihan, nakakatakot or Tapos habang kami nag-iikot, ng problema yung amo ko kasi hindi nga niya makikita kung saan. Hindi niya matatandaan kung anong lot, kung anong block, anong street. Sa loob yan ng village. Aplaya Village. Kaya, ayan kung makita niyo, pabalik-balik kami. Parang isang street lang ang iniikutan namin, hindi ko alam kung ayan, bumabalik na naman kami. Diyan na kami nang galing pero bumabalik kami, hindi niya matatandaan. Yun pala, medyo may kalayuan pa, hindi naman sa malayo from gate. Yun nga lang, talagang nalalagpasan niya yung street dahil hindi niya matatandaan kung ano talagang street na dapat niyang puntahan. Kasi nung binili niya yon, hindi pa to village. Siyempre, nag-alangan din siya magbahay doon o ano bang gagawin niya. Kaya, hinahayaan lang muna niya. Sabi niya, tinaniman lang daw niya ng puno. Ang natatandaan lang niya, 2 puno. Nung dumating kami doon, walang puno na tumirik. Nakikita niyo sa susunod kong video guys. Tingnan niyo lang. Ayan pahinto-hinto na lang siya kasi hindi nga talaga niya matatandaan. Namumroblema siya kung saan siya iikot, saan siya pupunta. Kaya pinapanood ko na lang yung mga puno, yung mga dry na mga damo. Parang, word? Parang, word, char. Parang nakakatakot kasi, tapos nakakaawa. Ang mga damo, hindi na green. Kung makita nyo, dry na dry sa sobrang init. Ayan, umikot na naman kami. Tagos kami dun sa galing na kami dyan Ayan na naman kami. Kaya, kung makita niyo yung mga kadamuhan guys, grabe. Wala na talagang kaulan-ulan. Namamatay na yung mga kapuno-punuan. Siguro kung sunugin yan, talagang sunog lahat yan. Ayan hinto na naman siya kasi nga, hinahanap niya yung lote niya. Hindi niya alam kung nasaan. Sa tagal na kasi niyang ilang years na hindi daw niya napuntahan yan. Tapos, kinangay niya kami para lang makapunta daw doon para samahan namin siya. Kasama, may aso pa akong kasama dyan. Tapos, nung bandang huli, parang
nagsawa na siguro. Bumalik na lang kami ng doon sa may guard para magtanong. Dahil hindi talaga namin matatanda, hindi daw niya talaga matatandaan kung saan siya banda. Dahil gubat-gubat nga. Hindi naman katulad sa iba na mayroong mohon. Dito wala eh, lote-lote. Bagay, hindi naman hektarya. Umaabot ng 400 square meter ata yung binili niyang lote dyan. Pero ang problema, hindi talaga niya matandaan. Tingnan mo yung mga kahoyan guys, oh. Kawawa, ano? Wala talagang kabuhay-buhay. Tingnan mo, dry na dry. Wala talagang katubig-tubig.